Sa ating pagtatapos ng taon, siguro karamihan sa atin ay nag-iisip, ano nga ba ang mga nangyari ngayong 2024? Anong ang mga highlights sa mga nagdaang linggo, buwan, araw? Siguro kung may cellphone kayo at may kapasidad ito na mag-produce ng video ng best moments of 2024, nakakatuwang makita ang mga pictures na nangyari this year. Ako nagulat kasi ako sa aking cellphone. May lumabas siya na parang kinumpile niya from January up to December yung mga pictures na yun at ginawa niyang video for me. At nakakatuwang tignan, ito pala yung mga bagay na ang ating Panginoong Diyos ay naging tapat at naging mabuti. And that the Lord was truly good to us na i-allow niya na mangyari sa ang mga biyayang ating naranasan for the year. Na alam natin, in truth, na hindi tayo karapat-dapat sa mga biyayang ating natatanggap sa Kanya every day. Kaya I hope tayong mga mananampalataya ay puno po ng pagpupuri at pagpapasalamat sa ating Diyos sa lahat ng biyaya na ating natanggap at naranasan. Pero ang hindi nakaugalian natin ay ang tignan natin ang taon na tayo ay nag-struggle at nahirapan din. Minsan ayaw na nating isipin yun. Most of you siguro nais na lang nakalimutan na yung mga pangyayaring iyon na sasabihin natin na parang hindi maganda for this year, ngayon 2024. Pero in reality po, and biblically speaking, mahalaga din nating makita nating mga Christians ang mga sitwasyon na yon dahil ito, unang-una, ay biyaya din ng Diyos sa atin dahil ito yung mga pagkakataon na tayo ay tinuturuan ng Panginoon. So struggles, hardships in life, hindi po siya masamang isipin. Dahil mga pagkakataon po yun na kung saan pwede nating sabihin, bahagi po ito ng sanctification natin. Kasi without those trials, without those hardships in life, hindi po tayo lalago sa ating pagtitiwala at pagsunod sa ating Panginoong Diyos. At personally, for sure, kayo din ay dumaan sa maraming mahirap actually na sitwasyon this 2024. Na minsan ay maaaring napag-isip din kayo na kasama ko nga ba ang Diyos? O kaya, may concern ba ang Diyos sa akin dahil sa mga bagay na inyong pinagdaraanan? O maaaring napag-isip na rin kayo na, mahal nga ba ako ng Diyos at inaalaw niya yung mga bagay na ito? Ako nga ba ay kanyang tinuturing na kanyang anak? Lalo na kung may iba ka pang nakakausap na kapatiran sa ating church na nagbabahagi ng kanilang buhay na ang Diyos sa kanila ay parang sadyang napakalapit. Di ba? Parang, bakit siya? Ganito siya sa Panginoon. Okay? Pero bakit ako parang hindi ganito ang Diyos sa akin? Maraming sitwasyon na minsan ay mahirap ma-explain ang ating minsan na naiisip patungkol sa Diyos o nasasabi o maging pakiramdam. Kaya naman tayo ay nahuhulog din sa sitwasyon na mawala ng pag-asa at nakakalungkot man sabihin, ating questionin ang katapatan ng Diyos sa atin. Yun po yung pinaka-nakakalungkot. Kasi may mga sitwasyon na mahirap and then out of desperation, o maaaring stressed out ka na talaga o depressed ka na, kikwestiyonin po natin ang kanyang katapatan sa atin. Tayong mga mananampalataya, alam natin na ang Diyos ay makapangyarihan, mabuti, tapat, puno ng awa at ng biyaya sa kanyang mga anak. Alam natin na ito ay tunay, pero may mga sitwasyon na minsan ay nasusubok ang ating pananampalataya sa Diyos. At dito magsisimula na tayo mag-isip at magtanong patungkol sa kanyang karakter sa atin. Ang ating aaralin sa salita ng Diyos ngayong umagang ito ay katulad din ng ating sitwasyon na nabanggit. Ang bayan ng Israel ay dumahan din actually sa mahirap na sitwasyon sa kanilang panahon. Siguro alam na natin ang dahilan kung sila man ay dumadaan sa maraming pagsubok bilang isang bayan at ito ay dahil sa kanilang katigasan actually ng ulo. Dahil sa kanilang kasalanan. Pero despite doon po sa pagiging makasalanan ng bayan ng Israel, ang Diyos pa rin ay patuloy na nagbibigay pag-asa sa kanila. Yun yung kagandahan eh. Okay? Ang Diyos sa kanyang katapatan, kabutihan, at sa kanyang pagiging mapagpatawad ay may pangako na ibinibigay pa rin sa bayan po ng Israel. Ating aaralin ang Isaiah chapter 40, verse 31. Okay, isang verse lamang po, pero medyo magiging mahaba lang po yung aking introduction para makita lamang po natin ng kaunti yung konteksto po ng Book of Isaiah. Siguro marami na sa inyo alam ang passage na ito. Siguro babasahin ko ito una-una sa ESV version and then sa Legacy Standard Version. Okay, kasi may difference po yung paggamit po ng main word na ating aralin. So Isaiah chapter 40 verse 31 in ESV sabi nga po, "But they who wait for the Lord shall renew their strength.
They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Sa LSB po, sa Legacy Standard, sabi po dito, yet those who hope in Yahweh will gain new power. They will mount up with wings like eagles. They will run and not get tired. They will walk and not become weary. Siguro, unang aralin po natin yung context po ng Book of Isaiah. Siguro bago natin simulan, ito, for sure, marami kayong question patungkol po sa book ng Isaiah. May iba sa inyo na nabasa na ito, maaaring yung iba naman sa inyo ay hindi alam ang book na ito, at ang iba may isip na mahirap intindihin actually ang book ng Isaiah. Kasi prophetic book po siya. Okay? Bigyan ko kayo ng kaunting background para at least mas maintindihan po natin yung tuon po ng ating verse na aaralin sa chapter 40, verse 31. So in background lamang po, para at least alam po, magkaroon po kayo ng kaunting understanding about the book of Isaiah. Ang Isaiah po is the most quoted book in the New Testament. Palagi po siya yung ginagamit po in the New Testament. Ang pangalang Isaiah, ibig sabihin is the Lord is salvation. Okay? Nasulat ito around 700 to 681 BC, okay, before Christ. Si Isaiah, actually, ay anak ni Amos na nag-prophesy siya sa bayan ng Jerusalem sa panahon ng 4 na hari. At mahalaga po ito, no? Na yung part po, kung ano po yung, o sino yung mga hari na siya ay nag-prophesy po nung time na yon. 4 po ito, si King Uzziah, Jotham, Ahaz, at si Hezekiah. Siguro mas familiar sana sa inyo si Hezekiah. Okay, dapat kilala niyo po si Hezekiah. Later on, titignan po natin shortly yung kanyang buhay. Kasabayan din niya bilang prophet ay sina Hosea at si Micah. Okay? Si Isaiah ay lumaki sa panahon ng pagtatapos ni King Uzziah at pagbagsak ng spiritualidad ng panahon na iyon sa kasalanan ni Uzziah na gawin ang responsibilidad po ng mga priest o ng high priest. Yun po yung kanyang naging kasalanan. Kasi hari siya, hindi siya Levite, pero ginawa niya yung gawain ng Levite, which is against the law of God. At dito, dahil po doon sa bagay po na yun, bumagsak po yung spirituality ng bayan po ng Judah. At siya ay pinarusahan po ng ating Panginoong Diyos ng leprosy hanggang siya po ay namatay. Dahil sa pagbagsak po ng spiritual na pamumuhay nila noon, sumunod din yung anak ni Uzziah na si Jotham at ang apo niya na si Ahaz. Hindi sila sumunod sa pagkilala sa Diyos bilang Diyos, lalo na si Ahaz, dahil kanyang inalay pa ang kanyang anak bilang isang sacrifice. Ganun po ka makasalanan ang kanyang naging anak dahil siguro, alam yon, namana niya po na hindi kilalanin ng ating Panginoong Diyos. Pero ito po yung maganda. Kahit na ang 3 hari na dumaan ay walang pagkilala sa ating Diyos, sa pagdating naman ni Hezekiah, nagkaroon po ng tinatawag na reformation. May pagbabago. Ayun po yung makikita lang natin na biyaya ng Panginoon. Isipin mo yung tatay mo masama, tapos biglang by the grace of God, ikaw naging mabuting hari. Okay? Kinilala ni Hezekiah ang ating Panginoong Diyos at siya ay sumunod sa salita ng Diyos. At dito naging malaki ang tulong po ni Prophet Isaiah sa kanya. Siya yung parang naging counselor. Okay? Maganda po yung naging tulong ni Isaiah para kay Hezekiah na maging mabuting hari. Okay? Sa background na ito, ating mabibigyan ng overview ang book ng Isaiah. Mahahati natin ang Isaiah actually sa 3 bahagi. Una, chapter 1 to 35, ang tuon nito ay yung judgment ng Diyos sa kanila. So may judgment from 35 chapters. Okay, dito ipinakita ng Diyos sa kanila ang kanyang galit dahil sa kanilang mga ginawang kasalanan. Dahil 3 hari yung nagdaan na tumalikod sa ating Panginoon. Pangalawa, sa yung pangalawang part po ng Isaiah is chapter 36 to 39. At dito po natin mababasa yung story ni King Hezekiah. Dito po yung Reformation time. At pangatlo ay chapter 40 to 66. Dito po natin mababasa yung pangako ng ating Panginoong Diyos ng kaligtasan at kapayapaan. Siguro magandang makita natin yung transition from chapter 39 to chapter 40. Okay, dahil dito kung ating pong yung nabasa ito at kung babasahin nyo later on, medyo malinaw po yung pag-transition po dito. Siguro alam ng iba sa inyo yung story ni Hezekiah. Okay? Kilala nyo ba si King Hezekiah? Ito yung story kung saan sa 14th year ng kanyang pagiging hari, si Hezekiah ay
14th year na pagiging hari ni Hezekiah, ay dumating ang military officer ng Assyria na tinatawag na si Rabshakeh. Siguro nabasa nyo na yun, ano? Rabshakeh. Hindi po yun pangalan, that is a title po. Okay, parang general siya. So si Rabshakeh po, yung Rabshakeh po ng Assyria, dumating po doon at nagbanta po siya sa bayan po ni Hezekiah, okay, na sasakupin niya ang bayan na ito kung hindi sila susunod sa hari. Na huwag silang magtiwala sa Diyos na nila dahil lahat ng bansa na kanilang nasakop ay walang nagawa ang Diyos nila. So ganun po yung threat na ibinigay ni Rabshakeh. At ganun din ang gagawin daw ng kanilang bayan, okay, ng Assyria sa bayan ng Judah, na huwag kayong tumawag sa Diyos nyo. Huwag kayong magtiwala sa Diyos ninyo dahil wala siyang magagawa. Sinabihan din, yun yung kanyang sinabi ni Rabshakeh sa bayan po ng Judah. Actually, sinagsabihan pa nga siya no na, huwag mo kaming kausapin in that language, sa ganitong language. Pero gusto ni Rabshakeh magsalita in Hebrew para lahat, actually, ng mga tao at that time, maunawaan at marinig yung banta niya. Okay? At dahil dito si Hezekiah, syempre nagkaroon po siya ng takot, dahil di niya actually magpasakop sa hari ng Assyria. Siya po ay nagpunta sa sa tahanan ng ating Panginoon Diyos o sa temple at humingi ng tulong sa Diyos at siya po ay nanalangin. At siya ay humingi ng payo kay Isaiah. In short, dahil nagtiwala si Hezekiah sa Diyos, hindi sila nasakop ng Assyria at sila ay pinarusahan ng Diyos ng kamatayan. Ganun po makapangyarihan ng Diyos. Wala pong ginawa ang bayan po ng Judah. Pero dahil ang Diyos ay kanilang pinagtiwalaan, sila ay nanalangin, sila ay nagdepende sa ating Panginoong Diyos, pinarusahan ng Diyos ang bayan ng Assyria. After nito, si Hezekiah naman, natapos na yung time ng Assyria na yun. Okay, after noon, a couple of years, si Hezekiah naman ay nagkasakit. Siguro alam niyo yun, ano? At nanalangin sa Diyos na siya ay pagalingin at pahabain at dagdagan pa yung kanyang buhay. At sinagot siya ng ating Panginoong Diyos at siya po ay dinagdagan pa ng a couple of years sa kanyang buhay. Ang susunod na story, after po noong nagkasakit siya, pinagaling siya, okay, ay biglang, dito nakakapagtaka lang, bigla lang pong nawala yung discernment ni Hezekiah. Okay? May dumating naman na envoy from Babylon na bumisita sa bayan ng Jerusalem. At sila ay pinahintulutan ni Hezekiah na makapasok sa kanyang bayan at kanya pang ipinakita, actually, ang buong kaharian niya. Mahalaga po yung story po na ito dahil dito po magta-transition sa chapter 40. Basahin ko lamang po sa Isaiah 39 verses 5 to 8. Sabi dito, Then Isaiah said to Hezekiah, Hear the word of the Lord of hosts. Behold, the days are coming when all that is in your house and that which your fathers have stored up till this day shall be carried to Babylon. Nothing shall be left, says the Lord. And some of your own sons who will come from you, whom you will father, shall be taken away, and they shall be eunuchs in the palace of the king of Babylon. Then Hezekiah said to Isaiah, The word of the Lord that you have spoken is good, for he thought there will be peace and security in my days. Pero yun po ay prophecy. Akala po ni Hezekiah na ito po ay mabuti. Pero ito pong prophecy na po ito ay patungkol po sa exile na gagawin po ng Diyos sa bayan ng Judah. Nauna na po yung Israel. And then susunod po yung bayan po ng Judah na sila po ay parurusahan ng ating Panginoon because of their sin. So yung prophecy po dito sa Isaiah chapter 39 verses 5 to 8 ay napakahalaga. Hindi niya ito naunawaan, pero siguro, dahil ito'y naisulat, siguro nung nabasa ito, kaya pala yung chapter 40 ay napakahalaga. Doon ngayon dadating tayo sa chapter 40, yung panawagan ni Isaiah, na darating din yung pagliligtas ng Diyos sa kanilang captivity sa Babylon. Actually, 70 years po sila na exile sa Babylon. Pero yung pangako sa chapter 40 ay napakaganda dahil ito po ay comfort para sa bayan po ng Israel at that time. At ito po yung tuon ng chapter 40 to chapter 66 sa pinakahuling verse o chapter ng Isaiah kung saan ay pagpapaalala sa kanila kung sino ang Diyos at ang pangako ng Diyos na sila ay kanilang ililigtas. Nagkasalaman sila at dahil naparusahan sila, ang Diyos pa rin ay nagpapatawad. Ang Diyos pa rin ay may pangako sa atin na
sila ay hindi niya pababayaan. Yun po yung konteksto ng ating aaralin sa Isaiah chapter 40. Medyo mahaba lang po, pero I do hope na unawaan po ninyo yun. Okay? Siguro in summary, sa buhay po ni Isaiah, dahil ang tatlong hari ay nagkasala sa Diyos, nakita ni Isaiah ang katigasan ng hari at ang impluensyang hatid nito sa buong bansa. Lahat po sila ay naging makasalanan din. Kaya may panawagan at prophecy ng judgment. Pero out of God's goodness and faithfulness, ang ikaapat na hari ay naging mabuti at nakita din ni Isaiah ang kabutihan ng Diyos sa kanila at kung sila nga ay tunay na magpapasakop at susunod sa Diyos ay kanilang tunay na maasahan at may pangako ng kapayapaan at kaligtasan din para sa kanila. Inyong tatandaan, may consequence ang sin. May consequence ang sin. Pero may pangako din ang Diyos na kapatawaran sa mga taong mananalig, magpapakumbaba at magtitiwala at susunod sa ating Diyos. At ito ay mahalagang lesson natin ngayong umaga. Ibinigay actually yung Old Testament sa atin bilang isang paalala na huwag natin sundan ang kanilang kasalanan. Kundi tayo sa biyaya ng Diyos ay patuloy na maging tapat sa Diyos. Actually, ito po yung naisip ko for the past weeks. Ano nga bang last message ko? Dahil nag-Christmas message po tayo netong December for 4 Sundays. Tapos before that, nagturo ako about the book of Haggai. Sabi ko, ano ba yung magiging last, before we start 1 Corinthians, ano ba yung mahalaga? I was thinking about the word perseverance. Because I want to encourage everyone na mahirap ang buhay. Hindi madali maging Christian. Kasi ang akala ng iba, pagka naging Christian ka na, mawawalan ka ng problema. Hindi po. Actually, mas marami tayong kinakaharap dahil alam na natin ang salita ng Panginoong Diyos at alam natin na siya ay banal at alam natin ngayon ang ating relasyon sa Kanya. May mga bagay na dapat tayong nagpapatuloy na ating ginagawa bilang ating pagpapakita ng pag-ibig sa Kanya. So, ang point dito sa ating pag-aaral ay katapatan natin sa biyaya ng Diyos na tayo ay tunay na magpasakop sa Kanya. Nagdidepende at sumusunod lamang sa Kanyang kalooban. Ngunit sa atin ngayon, magagawa lamang natin ang katotohanan na ito kung tayo muna ay magiging isa kay Jesus. Hindi po tayo makakapag-persevere in the walk of Christian life or Christian living. Hindi po tayo mag-grow in our faith apart from Jesus Christ. So mahalaga palagi, ito yung palagi kong panawagan sa inyo in terms of application. Una, nais ng Diyos na tayong lahat ay maligtas sa pamamagitan ng Kanyang anak na si Jesus. Na ikaw ay manampalataya sa Kanyang ginawang kaligtasan sa atin. So faith, do you have faith? Kasi mababaliwala po yung ating pag-aaral to persevere in the Lord kung wala din naman pa kayong unang-unang pananampalataya kay Jesus. Mababaliwala po yung ating pag-aaral kung wala po kayong relasyon sa Kanya. Pangalawa, panawagan ng Diyos ay tayo po ay magsisi at talikuran ang inyong mga kasalanan at tunay na magpasakop sa Diyos at sumunod kay Kristo Jesus. So faith and repentance. Pangatlo, nais ng Diyos na tayo ay tunay na maging isa kay Jesus at paglingkuran po siya ng buong puso at mamuhay na para lamang sa Kanyang kaluwalhatian. So ikaw nga ba ay ligtas na? Ito ang pinakamahalaga actually na mahalagang katanungan sa inyong buhay kung tunay nga po ba kayong isa na kay Kristo at naligtas na sa Kanyang pangalan. Kung ikaw ay tunay ng isa kay Jesus, may pangako ang Diyos para sa iyo. At ito ay para sa kabutihan mo at para sa kaluwalhatian ng Kanyang pangalan. Ano yung Kanyang pangako? Okay? Sabi sa ating passage, ulitin ko lamang po, Isaiah chapter 40 verse 31, "But they who wait for the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint." Pero po kung ating titignan, gusto kong madaanan lamang din po yung konteksto po ng Isaiah 40, 1-30 before we go sa verse 31. Mabilis lamang po ito. Okay, verse 1 and 2, ito po yung announcement ni Isaiah ng comfort para sa lahat. Ating tatandaan yung chapter 39, nag-end siya doon sa sinabi na prophecy ni Isaiah na kayo ay dadalhin sa bayan ng Babylon. Parusa po yun sa kanila dahil sila po ay magkakasala in time, magpapatuloy, at ang Diyos ay magagalit sa kanila at sila ay i-deport po sa Babylon. Okay? Kaya dito sa verse 1 and 2, may announcement ng comfort. Comfort, comfort. Okay? Ang Diyos sa Kanyang awa sa kanila ay nagpatawad na. Okay? Verse 3,
to 26 ay panawagan sa kanilang lahat na kanilang kilalanin ang Diyos. Bakit ako magkaka-comfort? Bakit ako napatawad ng Panginoon? Yun yung magiging kasunod na thinking sa verse 1 and 2. Dahil ang Diyos ay mabuti, siya ay mapagpatawad, and then sunod-sunod po yung character na hinahayag ni Isaiah sa kanila sa verses 3 to 26. Dito po hinayag yung kadakilaan ng Panginoon. And then in verse 27, ito na po yung part kung saan po dito makikita natin yung concern at problema ng bayan ng Israel. Sabi nga po sa verse 27, basahin ko lamang po sa LSB, "Why do you say, O Jacob, and assert, O Israel, my way is hidden from Yahweh, and the justice due me passes by my God." Medyo mahirap intindihin sa unang basa po, pero dito, dahil sila ay na-exile na for a long time, ang kanilang magiging pananaw ay hindi mabuti. Siyempre, for 70 years nga naman, under ng reign ng Babylon, siyempre parang nawalan ka na ng pag-asa. Ang tagal noon, 70 years. 47 pa lamang ako ngayon. Kumbaga, malayo-layo pa yon, di ba? Kumbaga, isang life na po yun ng isang tao. At for sure, yung iba doon ay namatay na, sila pinanganak na doon, hindi na nakakilala talaga sa Diyos, at parang sasabihin ng mga Israelita na nandun sa Babylon, hindi, ito ang Diyos, kilalanin niyo siya. Kaya ngayon, sabi dito sa verse 27, "My way is hidden from Yahweh." Though He is a great God, pero parang hindi ko naman naranasan yung greatness niya dahil ako'y nasa bayan ng Babylon. So dito makikita natin, sila po ay may kalungkutan, sila po ay puno ng pangamba, na sila po ay thinking nila na pabayaan po sila ng Diyos, na sila ay nakalimutan na ng Diyos. Siguro sa tagal nila na na-exile sa Babylon, walang kalayaan at sila ay alipin ng Babylon, sila ay tunay na parang pagod na. Pagod na sila sa kakaantay, pagod na rin siguro sila sa kalingkod nila sa bayan ng Babylon, at napanghihinaan na sila ng loob. Kaya nga ilang beses na ginamit ni Isaiah ang salitang faint and weary. Kung inyo pong mababasa po yung buong konteksto po dito sa verse 27 to 31. Dahil ito yung kanilang sitwasyon. Pagod na kami, parang ganoon. Nakalimutan na kami ng Diyos. Siguro ang nasa isip nila ay magpapatuloy pa ba ako? Magtitiwala pa ba ako sa Diyos? Na sa tingin ko ay nakalimutan niya na ako. Siguro ganun din yung nararamdaman natin in our time, na parang kapag may problema, may sitwasyon na mahirap, mahal ba ako ng Diyos? Nagki-question po tayo. At ganun po actually, yung sitwasyon din po ng bayan ng Israel. Ang kagandahan pa nga sa sitwasyon natin, hindi po tayo alipin ng kahit na anong bansa. We still have freedom, pero tayo alalang-alala pa rin. Which should not be. Bilang mga mananampalataya na nakakilala kay Kristo Jesus, gusto kong makita at ma-encourage kayo na wag po tayo dapat na nawawalan ng pag-asa na magpatuloy po na lumago kay Kristo Jesus. And then verse 28 to 30, anong sagot ni Isaiah sa kanila? Kahit na sila po ay parang bagsak na, pagod na, nawawalan na ng pag-asa, at sila ay nagki-question na sa ating Panginoong Diyos. Anong sabi ni Isaiah sa verse 28 to 30? "Do you not know? Have you not heard? The everlasting God, Yahweh, the creator of the ends of the earth, does not become weary or tired." Ang galing nung pagkakasulat nito, His understanding is unsearchable. He gives power to the weary, and to him who lacks vigor, He increases might. Though youths grow weary and tired, and choice young men stumble badly. Paalala ni Isaiah sa kanila, inyong tandaan kung sino ang Diyos. Siya ay Diyos. Siya ay makapangyarihan. Nilikha niya ang lahat. Hindi siya napapagod at nanghihina. Siya ay puno ng karunungan. Hindi man nila naintindihan ang kanilang kalagayan. Ang Diyos, ating tatandaan, inyong tatandaan, na siya ay mabuti at ang plano niya para sa inyo ay maganda. Sabi nga ni Drew Hunter, and I quote, sabi po niya, "If we think that God is too great to be concerned about us, we actually don't believe He's great enough. God's greatness is not just that He is strong, but that He is strong for us. God's glory is not just that He has power, but that He loves to use it to help those who need it. God is not too great to care. He's not too great not to care."
Napakaganda pong paalala sa atin ito dahil mahalaga na makikita po natin, sa oras po na tayo ay parang napanghihinaan na ng loob, sa oras na tayo ay parang nagkikwestiyon na sa ating Panginoong Diyos, sa oras na tayo po ay parang pagod na, bumalik po tayo sa ating Panginoon at kilalanin natin ang kanyang karakter. Siya'y dakilang Diyos. At dapat po tayong patuloy na tumingin lamang sa Kanya kung sino siya. Dahil tunay natin siyang maaasahan. Huwag po tayo parang katulad ng mundo na parang kapag wala na, wala na mangyayari. O kaya wala na, sige gagawa ako ng paraan. Kukuha ng kalakasan sa kanyang sarili. Dito, ang sinasabi ni Isaiah, hindi, huwag kayong tumingin sa mundo, huwag kayong tumingin sa inyong sarili, tumingin kayo sa ating Panginoong Diyos. Dahil siya ay Diyos na makapangyarihan at tunay nating maaasahan. Sa verse 29, dahil kayo ay napanghihinaan na ng loob at nawawalan na ng lakas, anong sabi ni Isaiah? He give power to the faint. Nagbibigay siya ng kalakasan dun sa mga nanghihina na. He increases strength to those who has no might. And then verse 30, dito po ay parang reality check. Kahit kayo ay mga kabataan, di ba mga kabataan parang hindi napapagod? Last Christmas party po ng youth last Sunday, it was a 10-hour Christmas party. Saan ka nakakita ng 10 oras na nagki-Christmas party dito? Pagod na ako sila, parang gusto pa rin magpatuloy. Pero despite of that, ang mga kabataan din po ay kahit na meron po silang kalakasan na panghihinaan din sila ng loob sa kanilang buhay. May struggle din po ang mga kabataan. Mukha silang malakas, pero they become weary. Iba even sabi nga, even choice men, young men, na panghihinaan din po. So it's not about our strength. Lahat tayo, kabataan man, kailangan natin ng Panginoong Diyos. Kasi sabihin ng iba, hindi ako napanghihinaan, malakas pa rin ako, kaya ko pa rin. Hindi. There are times, lahat po tayo ay kailangan po natin na bumalik sa ating Panginoong Diyos. Then comes the promise in our passage. Mahalaga po ito, kaya nga po sabi dito, kung ikaw ay napapanghinaan, anong pangako ng Diyos sa iyo? But they who wait for the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. So ano yung pangako ng Diyos? Renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Ito po yung pangako ng Diyos. In application, siguro magandang katanungan po sa atin, ikaw ba ay napapagod na? Nanghihina na magpatuloy pa sa inyong pananampalataya? Sabi ng Diyos sa kanyang pangako, ikaw ay pagkakalooban ng Diyos ng kalakasan na magpatuloy. Kaya nga part po ito perseverance of the saints. Na ang isang tunay na Kristiyano, magpapatuloy siya. Hindi siya mawawala ng, alam mo yun, ng faith sa ating Panginoong Diyos because the Lord Himself will give them grace and strength to continue in their walk with the Lord. So, ang kailangan nyo lang gawin, maging honest kayo, na Lord, napanghihinaan po ako. Kailangan natin magpakumbaba. Ako bilang pastor, napanghihinaan din po ako. Okay? Alam niyo na naman, sakit ko, palagi ko nanghihina. Pero besides that, na mahina actually yung aking katawan, but siyempre napanghihinaan din ako sometimes ng loob because of the concerns of the church. Pero sabi ng Panginoon, tumingin ka lang sa akin, bibigyan kita ng kalakasan upang ikaw ay magpatuloy. For 13 years ninyo akong pastor. Di ba? At especially for those who have been here with me for those long years, the Lord has sustained me. Di ba? Hindi naman ako nag-resign, na ayoko sa BSL, but the Lord has given me strength to continue despite of all the challenges that I have faced. And the Lord has been so good to us. Di ba? The Lord has been so good to us because He is faithful. Inyo pong tatandaan ang Diyos ang siyang ating magiging kalakasan. I have seen many Christians dahil matagal na sa pananampalataya at dahil sa puno na po sila ng problema, ang karamihan po sa kanila na aking nakakausap ay parang napanghihinaan at minsan ang iba ay umaalis na lang o kaya wala nang paglago sa kanilang buhay. Naging kontento na lang kung ano sila spiritually. Alam mo yan, naging stagnant na lamang sila. At pero hindi po yun yung panawagan ng Diyos para sa atin. Dahil meron pong promise ng kalakasan na manggagaling sa Kanya upang tayo po ay patuloy na lumago sa ating pananampalataya. Dahil ang katotohanan, wala tayong kalakasan na magawa ang kahit na ano apart from His grace. Di ba alam niyo yon?
Apart from the Lord, we can do nothing. Kaya kailangan natin siya. Huwag po tayong magmagaling na malakas ako, magaling ako, kaya ko ito. Dahil ang bagay na gagawa natin sa ating Panginoon ay lahat po ito ay nanggagaling lamang sa Kanya. Sabi muli ni Drew Hunter, and I quote, "This isn't about showing God how strong we are and asking Him to give us a bit more. No. Here we admit that we don't have strength. We don't have the strength we need. We acknowledge that we need the strength only He can give." Nung tayo po ay naging Christian, hindi po ito manggagaling na magpapatuloy ako at lalago ko on my own. Magbabasa ako, magpipray ako, mag-attend ako ng church, magiging part ako ng Bible, magpapamember ako, maglilingkod ako sa Panginoon. Gagawin ko lahat ng yan. Yeah, maganda po yun, but it will not come from our own strength. It will not come from us. Hindi po ito manggagaling sa ating mga sarili, kundi yung pag-sustain po natin in our walk with the Lord will always come from God. Ito po, for 20 years, 21 years na po akong Christian, it is the Lord's strength na siyang nag-sustain sa akin na magpatuloy na lumago kay Kristo Jesus. Kaya nga po maganda na makita natin na may pangako na kalakasan mula sa Diyos, ating panghawakan ang katotohanan na ito at patuloy tayo na umasa lamang sa Kanya. Siguro another question is, ikaw ba ay nahihirapan sa lahat ng inyong kinakaharap sa buhay? For sure, ang ibang sasagot sa inyo ay, oo, di ba? May mahirap, di ba? But the Lord will give you wings to rise up above your situation in life at ikaw, sa tulong at biyaya ng Diyos, ay pagkakalooban ka ng karunungan na maunawaan ang inyong kalagayan ayon sa Kanyang plano para sa iyo. He will give you wings, okay? To rise above the occasion. Mahirap man, pero the Lord will lift you up in that hard situation. Dahil ang Diyos po ay tapat at mabuti. Not only that, because sabi nga kanina ni Isaiah, proclaim kanina sa kanyang sa verse ating nabasa, that yung kanyang wisdom ay hindi po makomprehend, unsearchable. And then the Lord will give you wisdom. Lord, kaya pala ako dumadaan sa sitwasyon na ito dahil ito pala yung plano mo para sa akin. Hindi para ma-lift up ka lang sa problema mo, kung hindi ma-lift up ka sa problema mo at makita mo ang kalooban ng Diyos. At napakahalaga po noon. Di ba? Minsan yung problem, situation na mahirap, akala natin hindi maganda, pero there are situations na ipapakita ni God, hindi ito yung magandang plano ko para sa inyo. Mahirap, pero kung tayo magkapasakop sa ating Panginoong Diyos, ipagkakaloob niya na maunawaan natin ito, tayo ngayon magkakaroon ng puso na magpasakop sa Kanya at sundin ng buong puso ang Kanyang kalooban para sa Kanyang kaluwalhatian. Lastly, ikaw ba ay napapagod na maglingkod at sundin ang nais ng Diyos para sa iyo? Napapagod ka na ba na gawin ang kalooban niya? Napapagod ka na ba, especially for those who are members, napapagod na ba kayong maglingkod? Di ba? Kunyari, sa children's ministry, every Sunday, mga batang makukulit. Magluluto sila. Di ba? Dahil meron silang breakfast with the youth. Every Sunday, nakakapagod po yun. Di ba? Ang mga nasa worship team, di ba? Every Saturday, nandito sila. So they have to give time, Saturday and Sunday, kailangan nilang maaga para makapag-prepare pa. Napapagod na ba kayo? I do hope hindi, ano? I do hope hindi. Siguro ako po ay naging pastor na for 18 years. Question ba natanong ko nga sa sarili, napagod na ba ako maging pastor? Actually, nakakapagod po. But still, I go back to God. At siguro kung tatanungin, nag-isip ka na ba, Brother Jay, na magbago ng direction? Yeah, there are times, but the Lord has given me encouragement. Encouragement actually from my full-timers. Na, hindi, Jay, mahirap talaga maging pastor, but you have to trust the Lord. Mahirap po. Di ba? Mahirap ang buhay. Pero praise God, we are Christians, we are forgiven. Alam na natin yung ating dapat na lakaran sa ating Panginoong Diyos para atin siyang maluwalhati. So kung napapagod ka na, may pangako po, the Lord will give you strength to continue to run the race. And He will give you strength to continue to serve Him. Hindi po kayo mapapagod. Actually, ako nga, ang dami ko nang plano for my future. 47 pa lamang ako, pero naka-line up na po kung ano yung mga gagawin ko. Nakwento ko nga ito kay Pastor Oscar when we were driving. Galing kami sa Baliwag, Bulacan. May kinuha yata akong libro that time.
sabi ko nga sa kanya, ito po yung plano ko. Pagka ganito, ganyan. So, I have plans na. Ano ba yung mga bagay na yun? Kaya nga, siguro, alam niyo na yun, biblical counseling, that is one of my direction as a pastor. I'll be focusing more on those things para mag-train in the next generation ng mga biblical counselors. Kaya nga, I'll be traveling to the US January to be trained kay Dr. Ernie Baker para sa how to do biblical counseling sa kanilang church, biblical counseling ministry. So, yun yung aking future plan. Ngayon, pastor ninyo ako. Okay, kaya nga may biblical counseling. But when I grow older, hindi ko na po kayang actually magpastor pa ng church to do everything. Dahil nag-iisa akong pastor dito, hindi ko naisip na 70 years old, nandito pa rin ako, no? Siguro kailangan ko lang medyo mag-shift ng konting direction by the age of 60. And then, may plano po. Kumbaga, I'm excited for that. Doon sa kakaharapin ko pa na mga taon sa paglilingkod sa Panginoon and knowing na magagawa ko lamang yun by His grace. Because He will give me strength. And the Lord just wants me to look upon Him. Ang sabi nga dito, siguro maging madali pong maintindihan natin yung pangako ng Diyos dito sa verse 31. Pero ang mahalagang maunawaan natin dito bago tayo magtapos sa ating passage, ay ano nga ba ang ibig sabihin, but they who wait for the Lord? Okay. What does wait mean? Kasi may condition po eh. If in order na makuha po natin at ma-receive natin yung blessing ng Panginoon, may panawagan siya sa atin. Sabi dito sa ating passage, we are to wait. But they who wait for the Lord. Ang ibig sabihin ba ng wait ay, syempre in Tagalog, ano yung wait? Magantay. Magagaling kayo dyan pag tinatranslate. Magantay. Mag-aantay lang ba ako at walang gagawin? Okay? May nagsabi na sa akin before na inaantay ko pa ang Diyos na kumilos sa akin para magawa kong kalooban niya. Wrong understanding po about faith. So kasalanan pa ng Diyos dahil hindi siya kumilos sa iyo, kaya hindi mo nagawa yung kalooban niya. Hindi po ganon. The word wait, actually, sabi nga, maganda po yung sinabi dito ni Warren Wiersbe sa kanyang commentary. The word wait does not suggest that we sit around and do nothing. It means to hope, to look to God for all that we need. So, tingin tayo. Kaya nga, kung atin titignan yung context ng chapter 40 ng Isaiah, puno po ito ng detalye patungkol po sa karakter ng Diyos. Bakit po hinahayag ni Isaiah ang karakter ng Diyos? Para tumingin tayo sa kanyang karakter. Na makita natin na ito ang Diyos, ito siya. At knowing God, siyempre bilang Kristiyano, knowing who God is, strength po natin yun. Di ba? Si God faithful. Si God merciful. The Lord is good. So ibig sabihin, knowing those character, maaasahan ko ang aking Panginoon. Pero more than that, mahalaga ang word na ginagamit sa, maganda po yung paggagamit ng LSB sa word na hope, than wait. That we are to put our hope in God. Pero ang question pa rin, siguro kung kukunin po natin yung word na wait, paano ko ito magagawa? What does it mean to wait upon the Lord? May tatlo pong bagay po tayong titignan. To wait upon the Lord demands, number one, to wait upon the Lord demands the need for unfaltering obedience. Ibig sabihin, patuloy ka na namumuhay sa pagsunod sa ating Panginoong Diyos. Constant, determined, tireless obedience. Kasi ang problema, every time po na tayo ay napapagod na panghihinaan ng loob, anong normaling ginagawa po ng isang Christian? Nag-disobey. Di ba? Kasi discouraged ka na eh. Stressed ka na eh. Pagod ka na eh. May Diyos ba talaga? Dati sinusunod ko yung kalooban niya, pero ito yung nangyari. Di ba? Parang indebted pa ang ating Panginoon. May pagkakautang pa sa atin ng Panginoon dahil nakakasunod ka. Pero paano kung hindi? Di ba sabi ko nga, sin has consequences. Kaya nga sabi dito ng ating Panginoon, wait upon the Lord. As we wait, habang tayo po ay nag-hope kay God, hindi po dapat nawawala sa ating buhay bilang isang mananampalataya ang patuloy na pagsunod sa Kanya. To wait means tayo ay patuloy na sumusunod sa ating Diyos, anuman ang ating sitwasyon. Mahirap man, may problema ka man, dumadaan ka man sa maraming pagsubok sa iyong buhay, ang nais ng Diyos, patuloy ka lamang na magpasakop sa Kanya. We hope in Him or we trust in Him. If we hope in Him, we will obey Him. Di ba? Ano yung pag-asa ko ang Diyos? Kung pag-asa mo ang Diyos,
Magdi-disobey ka ba? Hindi. If we trust Him, di ba, kung nagtitiwala tayo sa Diyos, ano yung dapat na maging response ng isang Christian? We will also obey the Lord. Ang problem po, maraming Christian, may reason palagi kung bakit sila hindi sumusunod sa Diyos. Dami kong problema eh. Kaya hindi ako nakakapag-obey. Kasi kasi si ganyan eh. Kasi yung sitwasyon ko ganito eh, mahirap eh. Kasi nakakahiya na hindi ko siya sundin o pagbigyan. Kasi may mas mahalaga akong pupuntahan kaysa sa church pag Sunday o Bible study. Kasi ang anak ko ganito, kasi ang asawa ko ganito, kasi ang kapitbahay ko ganyan. Alam mo yun, parang ang dami nating reason kung bakit po tayo nagdi-disobey, but in reality, biblically speaking, nagdi-disobey po tayo kasi ang puso natin ay makasalanan. Kaya nga tayo niligtas ng ating Panginoong Diyos upang hindi na natin sundin ang ating mga sarili. Your life is not your own. We are bought with a price. Diba? So honor God with your body. Tayo niligtas na ng ating Panginoon at ang nais niya, despite of all those situations, patuloy lamang po tayong magpasakop sa Kanya. Kaya nga para po sa isang Kristiyano, pag disobedience, ano ang resulta? Pag nag-disobey? Correction. I don't use the word term punishment, kasi napagbayaran na po ng ating Panginoong Diyos ang lahat ng kasalanan ng mga Kanyang niligtas. But what the Lord does sa ating mga Christian is correct us. Kaya po may consequence, yun po ay part ng correction. Correction kasi para maituwid tayo at maibalik tayo na makalakad muli sa nais at kalooban niya. Kaya po correction. Gusto niyo ba palagi nasa correction side? Kaka-disobey ninyo? Di ba parang nakakalungkot naman sa buhay po ng isang Christian, palagi ka nagdi-disobey, palaging may correction, balik, palo, kailangan mo dito ka, kailangan mo dito ka. Parang makulit na bata ba na parang, dito, ito gawin mo, di ba? Hindi na po dapat tayo ganun dahil tayo po, lalo na kung matagal na po kayong Christian, tayo po ay may ongoing obedience sa Panginoon. By grace. Pag obedience, ano ang resulta? Siyempre, di correction, but blessing. So we will experience yung blessing po na ating nakita, yung mga promises ng ating Panginoon, if we continue to obey Him. Despite of dun sa mga sitwasyon po na ating pinagdaraanan. Siguro simple lang, di ba? How can the Lord bless you when you disobey Him? So for us to receive the blessing mentioned here in Isaiah chapter 40 verse 31, as Christians by grace, we are to live our lives in unfaltering obedience. As an illustration of obedience, maybe we can use the life of Peter in Luke chapter 5, verse 1 to 11. Hindi ko na po bubuksan yun at pwede nyo pong aralin later on. For some, baka alam nyo na po yung story dito sa Luke chapter 5. Yung story po dito ay si Jesus Christ, nasa Lake of Gennesaret po siya at marami pong tao, nandun siya sa lake, napipress on po siya ng mga tao. Sumakay po siya dun sa nakita niyang dalawang boat. Okay? Nandun po sa boat na yon si Simon Peter. After ni Jesus, actually, doon siya nagstay sa boat, doon po siya nagturo beside the lake. Okay? Para hindi siya, alam mo yun, yung parang maano ng sobrang dami ng crowd. After ng ating Panginoong Jesus magturo, sabi niya kay Peter, ibaba mo yung net para makakuha ka ng fish. Okay, ng isda. Ano ang sabi ni Peter? Tandaan niyo po, si Peter, ano po trabaho niya? Fisherman, hindi karpintero Siyempre, alam niya yung trabaho ng pagiging fisherman at alam niya na for the whole evening, nag-try na sila na mag-catch ng fish, pero wala po silang nahuli ni isa. Okay? Pero ating basahin po sa Luke chapter 5, verse 5, sabi po dito, and Simon answered, Master, we toiled all night and took nothing, but at your word, I will let down the nets. Obedience. Parang wala yatang mangyayari, pero Lord, susundin kita. May doubt kung ating titignan yung kanyang pag-ano, pero ang nais ng Panginoon, doon sa sitwasyon na parang, alam ko to karpintero ka Di ba? Fisherman ako Alam ko yung trabaho ko, pero dahil sinabi mo, susundin ko ito. At ganun po din tayo. Despite of the situation na ating pinagdaraanan na napakahirap, sitwasyon na minsan hindi na natin ma-explain o
o sitwasyon na parang puno tayo ng kalungkutan sa ating buhay, ang nais ng Panginoong Diyos pa rin, pero Lord, sabi mo ito yung nasusulat sa iyong salita At Lord, gagawin ko ito. Kahit na kunyari daw, may sitwasyon ka na mahirap, na may taong kumakalaban sa'yo, kaya sinigawan ka, o pinagsabihan ka, or anything like that. Di Lord sabi niyo, maging loving and understanding, maging patient and forgiving ako. At ganun na pa rin dapat ako. Alam mo yun? Siguro nga, pagka nag-drive, di ba? Pagka maraming sitwasyon na parang kakat sa inyo, sana hindi na kayo nagagalit pag may nagkakat, O kaya pag traffic, sana hindi na kayo nagagalit, pagka traffic. Lord, sabi mo, huwag akong mag-alala, magpapasakop lamang ako sa iyo dahil ito ang iyong kalooban. Obedience ang nais ng Panginoon. Sa isip ni Peter, wala nang isda, pero sinabi mo, Panginoon, susundin kita. At ito ang challenge sa maraming Christian. Marami kayong natututunan sa church since kayo naging Christian. Maraming biblical principles na kayong alam na by grace. Pero ang question, sa lahat ng mga naaaral natin sa salita ng Diyos, do you really obey God? Do you really obey God? Di ba sabi nga ni Jesus Christ, if you love me, you will obey my commandments. Are you living a life of love? Are you living a life of patience? Are you living a life na tunay na nagpapasakop at sumusunod sa ating Panginoong Diyos? What the Lord demands is determined obedience, tunay na pagsunod sa salita at kalooban ng ating Panginoon. So una, as we wait upon the Lord, ang nais niya as we wait is to have that unfaltering obedience. When we say we wait upon the Lord, it means we are to completely live a life of obedience to God. Second, to wait upon the Lord demands the need for unwavering trust. Habang tayo po ay nag-aantay sa ating Panginoon, habang tayo po ay nakatingin sa Kanya, we are to trust Him. Okay? Matatag na pagtitiwala sa Diyos. Firm belief in the Lord. To wait upon the Lord means a life of trust in God. Ikaw nga ba ay nagtitiwala sa Diyos sa bawat araw? Marami sa iyo magsasabi, oo. Pero ba't kayo nag-aalala? Diba? Bakit niyo parang minsan na parang kabadong-kabado kayo, na parang ang Diyos ay hindi niya hawak ang lahat ng bagay? Kayo nga ba ay tunay na nagtitiwala sa Kanya sa bawat sitwasyon, lalo na sa mga mahirap at sa mga pagsubok ninyo sa inyong buhay? Kung ikaw ay nagtitiwala sa Diyos, ikaw ay bibiyayaan niya ng lakas, ng kakayanan na malagpasan ng sitwasyon na iyon na yung kinakaharap. May blessing ng kalakasan na magpatuloy sa buhay, na magresulta din para sa kaluwalhatian ng Diyos. Siguro isang magandang halimbawa ay ang story sa Daniel chapter 3. Siguro kilala niyo po yun, yung hindi tatlong hari Mamaya, naka-hangover pa rin kayo sa Christmas. Si Shadrach, Meshach, and Abednego. Okay? May kautosan si King Nebuchadnezzar na kapag tumunog yung horn, ang lahat ay luluhod at mag-worship sa golden image. Kung hindi, ang kaparusahan ay fiery furnace. Okay, sila ay ihuhulog dun sa furnace hanggang sila ay wala. Okay? Sa tingin nyo, anong ginawa ng tatlo? They trusted God and disobeyed King Nebuchadnezzar. Yun yung trust. Nasa sitwasyon na napakahirap. Kayo kaya malagay sa sitwasyon na yon. Pagka hindi kayo lumuhod, ihuhulog kayo sa fiery furnace. Pero dito, pinapakita ng Diyos yung trust, pagtitiwala ng tatlo sa ating Panginoon. Sabi sa Daniel chapter 3, verse 16 to 18, Shadrach, Meshach, and Abednego answered and said to the king, O Nebuchadnezzar, we have no need to answer you in this matter. If this be so, our God, whom we serve, is able to deliver us from the burning fiery furnace, and He will deliver us out of your hand, O King. But if not, ito yung pinakamaganda dito, but if not, be it known to you, O King, that we will not serve your gods or worship the golden image that you have set up. Trust. They trusted God more than the command of a king. At alam natin, ang ending ng story ng ating Panginoong Diyos, sila ay prinotektahan at hindi sila nasunog sa fiery furnace. Tayo ay tinatawag ng Diyos na tunay na maging matatag na nagtitiwala sa Kanya, kahit ano pa man ang mangyari. Hindi nagpapadala sa tao o sa kagustuhan ng tao o sa sitwasyon natin sa ating buhay, kundi kung ano ang kagustuhan ng ating Diyos para sa atin.
nagiging matatag tayo na susundin natin ang kanyang kalooban dahil alam ko at nagtitiwala ako na ito ay mabuti para sa akin dahil ito ang kalooban ng Diyos. So pangalawa, unfaltering trust in the Lord. When we say wait upon the Lord, it means we are to completely live a life of trust to God. Thirdly and last, to wait upon the Lord demands the need for uninterrupted communion. Patuloy ka sa iyong communion, relationship na mabuti sa ating Panginoong Diyos. Paano ito? Una, para tayo ay magkaroon ng interrupted communion ay ang patuloy na pagbabasa at pag-aaral ng kanyang salita. Ikaw nga ba ay tunay, patuloy na nagbabasa ng kanyang salita? Kasi apart from reading, hindi nyo pa makikilala ang ating Panginoong Diyos. So, importante po ito. Bahagi ng pagbabasa, yung pagbibigay natin ng oras sa Kanya. Di ba? Spending time with the Lord. So, read the Word of God. Paulit-ulit po ninyo itong naririnig sa akin dito sa pulpit, di ba? Encouraging you even sa ating daily devotions na aking pinapadala sa inyo, I encourage everyone to read dahil ito po ay panawagan ng Panginoon. So as we wait, as we hope in the Lord so that He will bless us, we are to have that uninterrupted communion with Him. Sana hindi kayo nagbabasa lang ng Bible dahil birthday nyo, o kaya Pasko, sana po araw-araw. Pangalawa, para tayo magkaroon ng uninterrupted communion sa ating Panginoong Diyos ay patuloy na confession of sin. Anong ginagawa ng sin sa atin? Di ba? It blocks our communion or relationship with the Lord. Kasi pag may sin ka, minsan magmamatigas ka pa. Hindi ka pa lalapit, hindi ka pa kagad mag-repent. But if we continue to be sensitive in our lives, the way we think, the way we say something, yung motivations ng heart natin, okay? Kung ating chinecheck ito palagi, magkapatuloy din po na tayo ay lalapit sa Panginoon and we are to confess our sins. At para magpatuloy yung ating relationship sa ating Panginoong Diyos, dapat may forgiveness palagi. We know that as Christians, we are forgiven, but as we sin daily, sino sa inyo hindi nagkakasala araw-araw? Wala, di ba? Lahat po tayo patuloy pa rin na nagkakasala. Siguro, pag gising nyo kaninang umaga, atin ba ako ng service? Para nakakatamad. Ka-travel na naman ako. Diyan lang naman yung bahay mo. Parang mahirap, ano? Parang pagod pa, parang tinatamad pa. Sasakay ka lang naman ng tricycle. Paglabas mo ng bahay mo, may tricycle na. Pababa ka dito. Aakayin ka pa ng mga ushering. Joke lang yun, ano? Pero, kumbaga, di ba minsan, ang katamaran ba ay kasalanan? Yes! So, we are to confess that. Kasi yung sin, nagbablock dun sa relationship natin sa Panginoon. Upang magpatuloy po yung ating magandang communication sa ating Panginoon, ating relationship sa Kanya, patuloy po dapat tayo na nagiging malinis sa Kanyang harapan. Okay? Maging bahagi nawa ito ng ating buhay bilang isang Christian. Sabi nga sa 1 John chapter 1 verse 8 to 9, if we say we have no sin, we deceive ourselves, and the truth is not in us. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Napakaganda po. May pangako naman eh. Huwag po tayo mahiya lumapit sa Panginoon dahil bago mo pa man nga gawin yung kasalanan mo, alam niya na yon. Alam ng Diyos ang lahat ng ating mga ginagawa. Alam ng Diyos ang lahat ng nasa ating mga puso. Kaya lumapit po tayo at patuloy na, Lord, itong kasalanan kong ito, nawa hindi po maghinder ito ng aking relasyon sa inyo. Tulungan niyo po ako na i-confess ang aking mga kasalanan at magpakumbaba at hingin ang inyong kapatawaran. Pangatlo, lastly, we are to continually cast our burdens to God. Araw-araw may concern ba kayo? Then, cast your burden to Him. Itaas po natin ang lahat ng ating kinakaharap sa buhay araw-araw. Huwag po natin itong sarilinin. Okay? Nag-iisip kayong sa sarili nyo na parang, kaya ko ito at meron akong kaparaanan. No, we cannot. Wala po tayong lakas na magawa ng kahit na anong bagay. Pwedeng magawa natin on our own, pero in the end, hindi po ito nakakapagbigay ng kaluwalhatian sa Diyos. Ang nais ng Diyos sa atin, patuloy po natin itinataas sa Kanya ang lahat ng ating suliranin. Sabi nga sa Psalm 55 verse 22, cast your burden on the Lord, and He will sustain you. He will never permit the righteous to be moved. Napakagandang promise, ano? Gagabayan ako ng Panginoon. Lord, may concern po ako sa family ko. Lord, may concern po ako sa work ko. Lord, may concern po ako sa aking anak. Magawa estudyante, may concern ako sa teacher ko, sa subjects ko, sa work or anything. Cast your burdens on the Lord, and He will sustain you. Di ba napakasarap na meron po tayong nalalapitan na Diyos na alam natin na makapangyarihan.
nandyan at handang tumulong sa ating lahat. So panghuli, uninterrupted communion with the Lord. When we say wait upon the Lord, it means we are to completely live a life of continuous communion with God. What does it mean to wait upon the Lord? Unfaltering obedience, unwavering trust, uninterrupted communion. In ending, lahat tayo ay dumadaan sa maraming pagsubok sa buhay. May iba na nanghihina na at napapagod na. Ang iba naman ay nawawala na ng pag-asa, na naapektuhan na ang kanilang relasyon sa Diyos at nagre-resulta ng paglayo sa Kanya at kawalan na ng dahilan na magpatuloy pa sa pananampalataya. In reality, ito ang katayuan ng marami pagdating sa kanilang pananampalataya. Na tayo ay patuloy na kumilala sa Diyos kung sino siya. Ito po ang panawagan ng ating Panginoon. Na tayo ay mapaalalahanan ng kanyang karakter na siya ay hindi nagbabago. Na ang Diyos ay magpapatuloy na magiging tapat, mabuti, puno ng awa, mapagpatawad at patuloy na magpapakita ng pag-ibig sa kanyang mga anak. Siya ay ating kasama palagi. Tandaan po ninyo yun. Huwag po kayong parang feeling na parang kapag may problema kayo at down kayo, ay parang nag-iisa po kayo. Siya ay ating kasama palagi na maggagabay, tutulong, magbibigay kalakasan sa atin sa oras na tayo ay mapanghinaan ng loob at dumadaan sa anumang pagsubok. Ang Diyos ay tapat sa kanyang mga pangako, kaya naman na atin itong panghawakan dahil ito ay may kasiguruhan. As we end the year, aking panalangin sa ating pagharap sa bagong taon, may pagsubok man tayo sa ating buhay, ang nais ng Diyos ay patuloy tayong umasa sa Kanya. Ituon ang ating pag-asa sa Kanya at hindi sa tao o sa ating sarili, sa ating kalakasan, kundi patuloy lamang tayo na magpakumbaba at hingin ang Kanyang mayamang biyaya na ating patuloy na maisabuhay ang katotohanan na ating naaral. To wait upon the Lord, na by grace to continue to be obedient, to trust, and to have an ongoing communion with God. At sa ating pagsunod sa panawagan na ito, may kasiguruhan na ang kanyang pangako sa Isaiah chapter 40 verse 31 ay tunay na kanyang tutuparin. Isaiah 40:31 reads, "But they who wait for the Lord shall renew their strength. But they shall mount up with wings like eagle. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint." Let us pray. Lord, thank you for your word. Thank you for this great encouragement, Panginoon Ama, dahil tunay nga, Panginoon Ama, marami po kaming pinagdaanan this year. And in the coming years, we know, Lord, that you will always be faithful. Bagamat marami po kaming mga pagsubok, sitwasyon na mahirap na pagdadaanan pa sa taong 2025, sa inyong mensahe ngayon, na napakahalaga, nawabitbit po namin ang inyong salita at ang inyong pangako, na kayo ang siyang aming magiging kalakasan, na kayo ang siyang aming magiging pag-asa sa aming buhay. At nais ninyo lamang sa amin ay patuloy na magpasakop, sumunod, magtiwala, at patuloy na magkaroon ng magandang relasyon sa iyo. Dahil in the end, Lord God, lahat ng ito ay magre-resulta ng biyaya sa aming buhay, na kami ay makapagpatuloy na lumago kay Kristo at sa bawat araw, mabigyan po namin kayo ng kaluwalhatian. Maraming salamat, Panginoon Ama, for your word. And I pray for everyone. I pray for your grace. I pray for strength for everyone, Lord God. I pray, Lord God, na sama-sama po kami as a church na tumingin lamang sa iyo, umasa lamang sa iyo, at magtiwala lamang sa iyo. Bless us, O God, in the coming days, especially as we celebrate New Year, kung meron pang reunion or may mga pupuntahan pa po sila, we pray that you will bless each one, O God. I pray also for Hierarchs Prayer Retreat. Guide me, Lord God, as I will be preparing your word, because isa po ko sa teacher po doon. So I pray, Lord, that you will grace me and guide me, Lord God, sa passage po na aking inaaral. And may you be glorified, Lord, sa prayer retreat po na yun. So thank you, Lord God, once again for this day until we meet again next Sunday. May you be glorified in our lives. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Siguro